Hey guys, what's up? Brad Mantoy Shreeman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, meron lang ako i-vlog or i-share sa inyo na info regarding sa experience ko with credit cards. Okay? So sabihin ko lang siya sa inyo para at least makapag-ingat kayo. Okay? Kasi nga parang budol kasi siya eh. Kaya medyo nakakainis, no? So, yan, kukwento ko sa inyo. So, ang credit card ko kasi actually, so siyempre sasabihin ko rin kung ano yung bank. Kasi nga, yun yung ginagamit ko, no? BDO credit card siya, no? So, ngayon, meron ako isang sasabihin sa inyo na sa BDO pala, kahit sabihin natin na yung bangko, BDO, tapos credit card is BDO, magkahiwalay sila. So, pag nagkaroon ka ng problema sa BDO credit card, parang wag mo sisisihin yung video na bangko. Kunyari, meron kang account sa isang branch, parang gano'n, di ba? So, parang ano sila, hindi sila connected, talagang gano'n. Kasi nga, recently, nagkaroon ako ng issue with BDO credit card, no? So, ano siya, ang ginawa ko, kasi nga, ano siya eh, nahassle na ako sa kanya. Kasi di ba si BDO ngayon, hindi na sila nagbibigay ng, actually, nagbibigay pa rin yata sila, depende. Okay, kasi merong tao, meron pa rin siyang bill. Okay, ako kasi wala na ako nare-receive ng bill kasi sinesend nila sa email ko. Okay? Pero before, meron tayong credit card statement. Okay, sa BDO. So, every time na nare-receive ko, okay, I have to pay this. I have to pay this. Yun yung para tandaan ko. So, nagkaroon ng issue kasi nung nagka-COVID, nag-stop yung mga bill. Pero, meron ako isang credit card, alam ko na madalas ko nakakalimutan tapos hindi ko rin ginagamit. Kumbaga parang ano siya eh, parang extra na siya eh, kasi ginagamit ko Visa Platinum eh. Tapos, alam mo yun minsan 'di ba sa bangko eh, "Sir, bigyan namin kayo ng isa pang credit card," ganyan, para alam mo yun, parang nakakatulong ka dun sa mga nagtatrabaho dun sa bangko. Ang mali ko kasi inactivate ko yung credit card tapos parang sinubukan ko siyang gamitin. Okay. So, unang problem ko dun, it's actually a BDO Mastercard Gold. Okay. So, unang problem na encounter ko sa kanya, since hindi ko siya masyadong ginagamit, is that nagkaroon siya nung after 1 year, parang sinisigil na nila ako, "Sir, annual fee." Okay? So, ito, tatandaan nyo rin. So, maganda rin kapag kumukuha kayo ng credit card, mapapansin nyo, di ba, minsan yung mga bangko, sinasabi nila, "No annual fee forever." Di ba? So, medyo okay yun kasi sobrang hassle yung annual fee kasi sa BDO, may annual fee siya. Every year, makikita mo siya. Parang, kano na ba annual fee? Parang 2,400 yata. So, parang, ang gagawin mo pa, tatawag ka, dadaanan mo yung isang katutak na ano yung operator whatever option, tapos kung may nakausap ka ng tao, sasabihin mo, "Pwede bang pa-waive? Request ako re-waive yung annual fee." So far, na-waive naman yung sa Visa Platinum ko. Okay? Kasi yun yung parati ko ginagamit eh. Pero dun sa dun sa Mastercard Gold na binigay sa akin, ano siya, humingi sila ng kondisyon. Kasi nga, di ba, hindi ko ginagamit. So, wala masyadong humingi sila ng kondisyon. Ang sabi ba naman sa akin, "Sir, pwede natin i-waive to, pero kailangan mag-charge kayo ng utilities dito." Ganon. Sabi sa akin. Or siguro parang 1 month yata, meron yata certain amount na purchase. Parang ganon yata eh. So yun yung option. Tapos sabi ko, sige, piliin ko na lang yung utilities. So yung isang telepono ko, chinarge ko dun sa credit card. Okay? Yan na. So charge na. Ngayon, after ilang months, nahihirapan ako sa kanya. Kasi nga, minsan nakakalimutan ko na naka-auto charge pala yung telephone line na yun. Meron ako sa telephone line, naka-auto charge kasi wala akong walang bill eh. Wala akong nare-receive na bill eh. Nakakalimutan ko. So, nangyayari, minsan nababayaran ko siya manually. Parang ganun. Hanggang sa minsan, hindi ko nababayaran. Parang ganun. Kumbaga, nagkakaroon ng charge. Tapos naaalala ko, ay, oo nga pala, meron pala akong kailangan na bayaran na credit card na bill kasi nga na-charge yung telepono doon. Kaso nagkakaroon na siya ng mga yung mga penalty. Okay? So, hassle na hassle ako doon hanggang sa parang dumating yung isang point na yung annual fee niya
Ginawa na niyang monthly fee. Doon, nabwisit na ako doon. Sabi ko, ano? Pero mo, naging monthly fee na siya. Kung so lumalabas yun, 2,400. Dinivide niya ng 12. So, every month, meron ako nakukuha annual fee na 200 na dapat itatawag ko, ay, pwede pa waive. Every month, tumatawag ako, pwede pa waive. Napuno na ako. Sabi ko, ayoko na to, kailangan ko na to terminate. So, ang ginawa ko, binayaran ko ngayon yung telephone bill, yung utang ko doon. Alam ko, may utang ako. Okay, binayaran ko. Tapos, meron akong kulang na annual fee, parang monthly fee na siya. Binayaran ko rin yung 200. Tapos, tumawag ako ngayon kay BDO. Tawag ako kay BDO. Pwede ba pa-terminate itong Mastercard Gold? Kasi sobrang perwisyo na to eh. Inis na ako eh, ganyan. Sabi ko. Ngayon, sumagot ngayon yung teller. Sabi nito, okay, sige sir, sandali lang, check natin. Okay, yung process niya. Pagtapos, okay na sir, na-terminate na namin yung credit card nyo. Yun yung sinabi niya. So ako inisip ko, okay na. Nabawas na yung sakit ng ulo ko. Terminated na isa. Dito na lang ako magpo-focus. Okay? So, syempre, pag terminated na, dapat wala nang na-charge. Mayroon parang mga ganun, di ba? So, hindi ko na inisip. Tapos, ang ginagawa ko na nun, binabayaran ko na yung telephone bill. Kasi, hindi na siya naka-auto-charge eh. Di ba? Binabayaran ko siya every month. Okay. Tapos, after a couple of months, biglang may na-receive ako na text na may utang daw ako dun sa credit card ko. Sabi ko, ba't ako may utang? Binayaran ko na to, tinerminate ko na to, ganun na, last 2 months ago, ba't ako may utang ngayon? Tapos nagkaroon ng penalty. Weird So tawag ngayon ako ngayon, sabi ko, ano to, may nakukuha akong sabi, may utang daw ako. Tapos sabi ng operator, teller, customer service agent, sir, wala naman ako nakikitang malinis naman sir yung record nyo. Wala naman kayo utang. Bayad na. Terminated na yung card nyo eh. Sabi niya sa akin. Ganun ba? Ba't may nakukuha ako? Hindi ko alam sir eh. Huwag nyo nalang pansinin yan. Yun ang sabi sa akin. Okay? Okay. Hindi ko pinansin. Tapos after a while, may nakuha na naman akong text. Sabi ko, ano ba to? Tumawag ako. Diba? Tumawag ako. Tapos nirecord ko na. Sabi talaga nung customer service agent sa akin, sir, malinis yung nyo. Itong credit card na to, terminated na. Wala na tong terminated na yung card, wala kayong utang, malinis yung account. Pina-check ko sa kanya. Wala ko nakikitang utang dito, wala kayong babayaran. Recorded siya. So, sabi ko, paano yung may nakukuha ako nagte-text na nagsasabi may utang daw ako eh. Okay, kasi wala naman ako nakukuha rin sa email eh. May nagte-text na sa akin. Sabi niya, sir, ano na lang yan, huwag niyo na lang pansinin, baka hindi pa na-update yung system. Yun yung sabi. So, hindi ko siya pinansin. Tapos, alam mo, after couple of months, nag-accumulate pala yung interest, nag-accumulate siya, yung parang penalty, nagkakaroon ng penalty, ganun. Hanggang sa dumating yung time na, alam mo yung kasi nga, hindi ko sila pinapansin eh. Okay? May dumarating na lang letter sa akin galing doon sa mga collection agency. Parang, hindi ko alam kung alam ninyo yun. Basta merong mga ibang, merong kumpanya na yun, collection agency. Parang may mga abogado doon. So, ina-hire na sila ni BDO para mangolekta doon sa mga tao na ayaw magbayad ng utang. Okay? Pero, wala naman sabi sa akin, wala eh. Di ba? So, hindi ko siya pinapansin. Nagkataon kasi na meron akong loan kay BDO. Nag-loan ako eh. Actually, auto loan siya. Nag-auto loan ako. Bumili ako ng kotse, umutang ako kay BDO. Kasi nga, yaman tayo, big time eh. Okay. Ngayon, nangyari, may nakuha akong letter. Ang sabi dun sa letter, meron kang auto loan sa amin Kapag hindi mo binayaran itong utang na to, matadamay itong auto loan mo, hindi mo makukuha to. Sabi ko, seryoso na to grabe na to kalokohan na to So yun na yun, tumatawag na ako, tinatawag ko na sa customer service representative, tumawag ako ulit. Pero ba't ganyan to? Ano na nakukuha, ganyan. Tapos biglang sabi nila, ay sir, yung terminate,
is yung dollar account. Sabi ganun. Ha? Kasi nga, yung credit card, dual currency kasi. Pero hindi ko ginagamit yung dollar nun, ha? Pero parang ganun lang siya nung dumating sa akin. Kumbaga, kasi yung Visa Platinum ko ganun din eh. Dual currency, no? So, hindi ko alam. Kaya pala, yung sinasabi daw nung yung agent daw na nag-terminate ng card ko, tinerminate niya yung dollar lang. Sabi ko, bakit ba terminate yung dollar? Nasa Pilipinas tayo, peso yung ginagamit natin, tapos iti-terminate mo yung dollar. Ano ba yan? Kalokohan ba yan? Tapos ngayon, tumawag ako sa inyo, sabi nung agent mo, wala akong utang. Tapos ngayon, sasabihin mo, may utang ako, nag-accumulate na. Di ba parang scam? Scam na scam eh. So, nakailang tawag ako nun, customer service agent, representative, daming nakausap. Pakiayos naman to, sabi ko, kung ano ba yung utang ko dyan, pabayaran ko. Kaya pala, right before ko tinerminate yung card, dun sa peso, nag-charge ng telephone bill. Yung bill ko ng isang month, na-charge, pumasok siya. Okay? So, yun ngayon yung sinisigay nila sa akin. Sabi ko, 1,000 lang yun eh. 1,000 plus lang yun, 1,400. Tapos lumaki na lumaki. Okay? So, sabi ko sa kanila, kung magkano yan, mabayaran ko yan. Pero wag niyo ako i-charge ng mga kung ano-ano. Kasi, sinabi niyo sa akin, wala naman ako utang eh. Tinerminate ko na yung card eh. So siyempre, di ba, kung may utang ako, dapat di niyo ta-terminate. Di ba? So, sabi ko, tinerminate niyo na, sinabi niyo sa akin, okay na, o di dapat okay na yan. O, ngayon, sasabihin mo sa akin, may utang ako. Magkano ba yung utang? 1,000. O, sige, bayaran ko niya, 1,000. Yun yung sabi ko. Tapos nga, sabi nila, sige sir, ipapa-approve muna namin sa officer. Tapos, kukontakin ka namin within 7 days. Ganyan. Wala naman tumatawag sa akin. Nag-guess nyo guys, mag-iingat kayo. Kaya, every time na gumagamit kayo ng credit card nyo, tapos kunyari, magta-terminate kayo, mag-iingat kayo. Hindi siya, ibang tao ka, nakikita ko ibang tao, pag ang daming credit card, sabi ko, grabe. Di ba kayo natatakot na, alam mo yun? Ang sakit sa ulo nun, nung binili mga annual fee. Pero siguro pag wala, pero kahit na, ang hirap pa rin. Kaya ako talaga, isa lang ang credit card na ginagamit ko. Sobrang hassle pag ang dami. So, yun nga yung sinasabi ko na scam, na parang, scam ako? Sabi ko, ba't ganun? Diba? So, actually, ang way lang, sabi ko, ang hirap na to, sabi ko, hindi ko maayos. Kasi ilang tawag na ako, parating ganun sinasabi nila. Sabi nila, oh sige sir, forward namin to sa supervisor. Tapos we will have them call you within 7 days. Ganun. Pero yun mo, ano ba ginagawa ko sa buhay ko? Para lang dito, nagtatrabaho ako eh, naghahanap buhay ako eh. Hindi naman ako anak ng bilyonaryo na marami akong pera na hindi ako nagtatrabaho, marami ako sekretaryo, marami ako assistant. Hindi eh. Diba? Kumbaga, I work. Pag hindi ako nagtrabaho, wala akong pera eh. So, kailangan ko magtrabaho araw-araw. Tapos, ang gagawin nyo, kakainin nyo yung oras ko. Biruin mo, gaano katagal tuwing nakipag-usap ako sa nila para umaabot yata ng 20 to 30 minutes. So, ang dami-dami kong gagawin. Tapos, sinasayang lang nila. Tapos, paulit-ulit siya. Parang every month, tumatawag ka. Okay? So, napagod na ako nun. Ginawa ko na lang, lumapit na lang ako dun sa branch manager dun sa bank. Bank manager namin kasi may account ako dun, di ba? Sa video. Sabi ko, ma'am, tulungan mo naman ako dito. Kasi hirap na ako dito eh. Ganyan eh. Yung ginawa ko, actually nga, ang unang nilapitan ko, hindi yung manager, parang assistant. Parang gano'n. O assistant or third. Parang gano'n kasi medyo nahiya ako doon sa branch manager kasi hindi naman tayo victims. Nalapit tayo sa branch manager, di ba? So parang nilapitan ko, medyo mataas na posisyon na pag isa sa mga officer. Alam mo yung mga tipong, di ba, pag yung nagte-teller, override, parang gano'n. Tapos sila yung parang nag-authorize ng mga transaction. So, nilapitan ko, kinausap ko. So, wala siya nagawa eh. Sabi niya, oh, yan. Parang, ang nangyari na discountan lang. Kumbaga, 1,000 lang yung supposedly, di ba? 1,400. So, sabi niya, oh, yan, na-discountan, naging 4,000. Sabi ko, ha? Wala naman ako kasalanan, ba't kailangan ko bayaran yung 4,000? Ano yan? Scam ba to? Scam? Wala eh. Yan yung binigay sa akin eh. So, wala akong magawa. So, ang ginawa ko na lang, in-escalate ko. Sabi ko pa nga sa ibang teller eh.
papatulong ako kay sa branch manager. Pag hindi niya ako tinulungan, lahat ng account ko dito, i-close ko. Sabi ng teller sa akin, Sir, wag naman gano'n. Wala naman kami kinalaman dyan. Magkahiwalay ang credit card tsaka yung bangko. Yun ang sinabi sa akin, ganun ba? Wala. Kailangan tulungan niyo ako dito. Sakit ang ulo ko eh. Pero yun nga, mabait yung branch manager, no? So, matagal na siya. Actually, matagal na rin niya kaming kilala. Pero, matagal lang kilala lang. Kasi matagal na siya dun sa branch na yun eh. Ever since nag-open ako dun, kumbaga siya yung branch manager, tapos sabay, siya pa rin hanggang ngayon. Okay. So, pinakinggan niya ngayon yung recording. Pinakinggan, tinan mo. Pinakinggan niya. Nakuha niya yung reference number, ganyan. Tapos, nag-email siya, in-email niya si BDO. Sila nag-usap. Yun sa office, dun sa credit card, dun sa collection, sila nag-usap. Hanggang sa, ayun nga, yung 4,000 yata, or magkano na, hindi ko na rin natatandaan eh, parang umabot natin na 8,000 nga yata yun eh. Eventually, napababa siya to 1,700. Okay. Pero, ang utang ko is 1,400 lang ha. So, kumita pa sila ng 300. Pero sa akin, sabi ko, para matapos na, matapos yung sakit ng ulo ko, tinulungan naman ako nung branch manager, sige, pinayaran ko na yung 1,700 para tapos na. Okay, ganun yun. So, yun lang yun. Kaya, yun ang masasabi ko, mag-ingat kayo tuwing ginagamit yung credit card nyo, no? Pag nagta-terminate kayo, sabihin nyo, ano ba ito account ko? Dual currency ba to? Single lang to? Terminate, wala na yan, ha? Charge yan, ha? Tapos, kunin nyo yung pangalan, kunin nyo yung reference number. Tapos, alam mo yun, medyo i-double check nyo pa kung po pwede. Para sigurado, kasi mahirap yung, alam nyo yun, bigla kayong may makukuhang bill. Tapos, ang hirap, sakit. Inis na inis ako nun. Biro mo, may dumarating na letter dito. Kasi sabi, may utang ka sa amin. Yung sasakyan mo na naka-loan mo, hindi mo makukuha, marirepossess to. Parang ganun. Hindi ko masyado matanda. Kasi English, hindi masyadong, Basta ganun, nakakainis. Okay? So, ngayon, kaya ko lang naisip na rin mag-vlog kasi nga, actually ngayon, may credit card ako na babayaran, no? Yung iba sa inyo, syempre, may mga credit card. Tapos, alam ko nga, minsan merong mga tao na babaon sa utang dahil sa credit card, di ba? Kasi nga, ang ginagawa nyo, kapag ginamit nyo yung credit card nyo, edi, syempre, may monthly statement kayo, may bill, di ba? Tapos, meron din yung minimum amount due. Di ba? Kasi, parang may interest rate yun eh. Tapos, yung minimum amount due, mas maliit, di ba? Maliit lang eh. For example, sabihin ko ba? Teka. Ito. Hindi. So, kunyari, sa akin, ang minimum amount due is, saan ba yun? Parang 26,000. Okay, ang credit card bill ko for this month, kasi nga lahat na yung mga kuryente, tubig, telephone, lahat in-auto-charge ko na sa credit card, parang hindi ko na iniisip eh. Okay? So, parang this month, ang babayaran ko sa credit card is nasa 26,000. Okay? Tapos, ganito siya. Ang sa kanya, meron nakasulat dun. Parang 3%. 3% yung sa credit card. Pag kinumpute mo, yung 3% magiging 800. Okay? So, parang minimum amount due is 800. Tapos, siya? Teka lang open natin. Ayan. So, minimum payment pala nakasulat. Minimum payment, 800. So, pag tinitingnan ko tong statement ko, ayan, meron siya credit limit, cash advance limit, interest rate per month nakasulat. 3%. 3.00%. Okay? Tapos, minimum payment, 800. Tapos, outstanding balance, 26. Tapos, yun nga, March. So, yung iba kasi yung mga tao, binabayaran yung 800 lang. Ayaw nyo bayaran yung outstanding balance. Tama? Okay. Kaso, ang problema kasi dyan, next month, gagamitin nyo ulit yun eh. Yung credit card nyo. Lalaki yan. Yun yung dahilan kung bakit yung iba nababaon sa utang ng credit card. Kaya tatandaan ninyo guys, kailangan babayaran nyo kaagad kung magkano yung amount na nakasulat dyan. Huwag nyo gagamitin yung credit card nyo kung hindi nyo kayang bayaran.
Huwag nyo titingnan yung interest rate per month 3%. Malaki yung 3%, guys. Akala mo lang maliit, malaki siya. So, the only time, siguro, na pwede mong gamitin yan na, for example, ayaw mo magbayad, di ba? Is kung yung parang credit limit mo o yung credit card mo, ginagamit mo pang negosyo. Kasi yung ginagamit mo siya, bibili ka ng merchandise, kasi nga wala kang cash. Bibili ka, tapos yung merchandise, ibebenta mo, parang lumalabas, parang nagbabuy and sell ka. Di ba? Gagamitin mo siya kasi wala kang ano eh. Sipin mo, may credit card ka. Na, ito yung simplest way to make money eh. May credit card ka, di ba? So, may nahanap ka na sample, sapatos. Nari lang, wala kang kapera-pera. Okay? May nakita ka sapatos na ka-sale. So, 30% off. I don't know, hindi ko alam eh. Magkano eh. Sabihin natin, meron isang sapatos, 7,000 pesos or 8,000 pesos. Okay, 8,000, di ba? 30% off times 0.7. 5,600. Mabibili mo siya 5,600, di ba? Eh wala kang cash. Gagamitin mo ngayon yung credit card. Di ba? Pag gamit mo sa credit card, edi may sapatos ka na. Ang gagawin mo ngayon sa sapatos, ibebenta mo ngayon. Ikaw, bahala ka sa mabenta. Kung gusto mo ngayon yung 5,600, patungan mo lang ng 1,000. Kung gusto mo, 500, 400, something. 5,600, magiging 6,600. Na nakukuha mo. So, yun yung mga isa sa mga paraan. Pero tatandaan mo parati, pag lumabas yung outstanding balance, kailangan bayaran mo yun. Okay? So, siguro, ang isa pang paraan, if ever na ayaw mong bayaran, gusto mo yung minimum payment lang, is, ano, siguro pag sobrang laki yung amount, tapos talaga napapaikot mo yung, kumbaga na nakuha mo yung cash, tapos napaikot mo ng sobrang laki, that is probably one way, no? Pero kung hindi, kailangan mo bayaran. Mas maganda babayaran mo kasi malaki ang 3%. Okay? Sabihin ko sa inyo 3%. Kasi yung 3% na interest rate, that is monthly. That is not yearly. Hindi siya annual, ah. Okay. So ngayon, ito yung matinding explanation dyan. Paminsan, kapag pupunta ka ng bangko, kunyari, meron kang savings deposit. Di ba? Minsan, may inaalok yung mga bangko. O, mag-deposit ka sa amin. Malaki interest sa amin. 6%, 5%, 4%, yung ganun, di ba? So, syempre, makikita mo sa credit card mo, 3%. Uy, mas malaki pala eh. Yung savings ko eh. Di ba? So, yung interest na kinikita ko sa bangko, mas malaki kaysa doon sa credit card. Pero hindi. Kasi, yung interest rate na kinikita mo sa bangko, yung binibigay sa iyo ng bangko, is annual. So, kunyari, sinabihan ka ng bangko, 6%. Okay? 6% is actually, yan, computing ko sa inyo, 6% times, for example, 6% is, parang ano siya eh, 0.04 lang siya. 0.04 kasi, ang computation dun is yung amount, for example, 1 million. Yan, 1 million. Okay? 1 million. So, kapag nagkaroon ka ng utang sa credit card mo na 1 million, 3%, yung times mo ngayon ng 0.03. That's 30,000. So, yun yung lalabas. Minimum payment, 30,000. Kapag yung outstanding balance mo is 1 million, 30,000, di ba? Pero kapag kunwari meron ka savings sa bangko, tapos binigyan ka kunwari ng bangko ng 6%, so lumalabas parang doble siya, di ba? 3%. Okay, ganito yun. Meron ka 1 million, di ba? So ngayon, ito times mo ngayon yan ng 6%. 0.06. So lalabas 60,000. Tama? Ngayon, annual yan eh. So i-divide mo ngayon yan ng 12. Or yung iba nga, actually, dinidivide nila 365 para makuha amin per day. Pero hindi, i-divide na natin ng 12. That's only 5,000. Ngayon, hindi yan na makukuha mo kasi meron din tawag na 20% withholding tax. So ito times mo pa yan ng withholding tax. So ito lang makukuha mo kapag ka binigyan ka ng bangko 4,000 pesos. So kunwari, meron kang 1 million, tapos yung merong isang savings account, ang interest rate niya is 6% annually. Nilagay mo yung pera mo doon, yung 1 million mo, after 1 year, magiging 1,004,000 pesos. Nagets mo? Ganun lang siya. Ay! Wait.
Sorry, mali. 1 million times 0.06 divided times 0.8. Ano pala? 1,048,000 pala. Okay? Tapos ang monthly, pero ang monthly na nakukuha mo doon, kasi nga yung 48,000, i-divide mo ng 12 yun, is ang monthly is 4,000 lang. Pero kapag may utang ka kay credit card, 3%, yung monthly is 30,000. Nagets mo? So, sa madalit salita, kapag kinumpute mo siya, kung kinumpare mo yung percentage, kung kay credit card, ang interest rate per month is 3%. Yung sa savings mo, yung monthly mo, ang net nun is 0.4%. Okay, ayan. Yan yung monthly niyan. Okay, so papakita ko sa inyo. Yan. 1 million. Times natin ng 0.4, no? So, to. Yan. 0.4 yan eh. Kasi nga, 0.4% kasi di ba may dalawa pa. Kaya nagkaroon ng dalawang 0. 0.4. Yan, tama. Is equals to 4,000. Nagets nyo? So, kailangan medyo marunong kayo magbilang ng percentage. Kung hindi, pinag-scam tayo na itong mga bako na to. Okay, mga kakainis na bako na to. Okay? So, ayun lang guys, ang vlog natin. So, naisip ko lang i-share para if ever nandun sa mga hindi familiar, makapag-ingat para hindi nyo maranasan yung naranasan kong perwisyo. Okay? So, ayun guys, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.